Dahan-dahang gumagapang ang itim na sedan sa siksikang trapiko ng Maynila. Sa loob, ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagsisilbing harang sa nakapapasong init ng hapon. Si Richard, nakasuot ng isang mamahaling business suit, ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang muka ay salamin ng pagkainip. Isang mahabang linya ng mga sasakyan ang nasa harapan nila at ang sunod-sunod na pagbusina mula sa paligid ay lumilikha ng isang ingay na sanay na siya ngunit kinaiinisan pa rin. Gregorio, gaano pa tayo katagal dito, tanong niya sa kanyang driver, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Sir Richard, mukhang may aksidente sa unahan. Baka abutin tayo ng kalahating oras pa, sagot ni Gregorio, sumisilip sa side mirror. Isang buntong hininga ang kumawala kay Richard. Hindi ito maaari. Ngayong araw ang pinakamahalagang pagpupulong ng kanyang kumpanya. Ang merger na isasara nila ay maglalagay sa kanila sa tuktok ng real estate industry. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. At kasama sa kasunduang yon, ang kanyang nalalapit na kasal kay Vanessa, ang nag-iisang anak ng kanyang business partner. Perpekto ang lahat. Nakalinya na ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang telepono ay umilaw. Isang mensahe mula kay Vanessa. Good luck, my love. I'll see you tonight at the celebration dinner. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Vanessa ang lahat ng gusto niya sa isang babae matalino, maganda, at galing sa isang pamilyang kasing prestihiyoso ng sa kanya. Ang kanilang pagsasama ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa kapangyarihan at legasiya. Muli niyang ibinaling ang tingin sa labas. Nasa gilid sila ng tondo. Ang tanawin ay isang malaking pagkakaiba sa kanyang mundo ng mga matatayog na gusali at malilinis na kalsada sa Forbes Park. Dito ang mga barong-barong na gawa sa yero at retasong kahoy ay magkakadikit. Ang mga tao ay naglalakad sa gitna ng kalsada, mga batang walang sapin sa paa, mga nagtitinda ng sampagwita at tubig. Isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Isang mundong pilit niyang tinatalikuran. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao, isang figura ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang batang babae, marahil mga 9 na taong gulang, na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang damit ay punit-punit at marumi. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok. Nakalahad ang kanyang maliit na kamay sa mga dumadaan na mamalimos. Marami ng ganitong bata siyang nakita, ngunit may kakaiba sa isang ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero nang imulat niya itong muli, nakatingin pa rin siya sa bata. At doon niya nakita. Hindi ang dumi o ang gulagulanit na damit, kundi ang mga mata. Malalaki, kulay kape at may taglay na kalungkutan na hindi nababagay sa isang bata. Ang mga matang iyon, parang isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. Ang paghinga ni Richard ay biglang bumigat. Imposible. Ang mga matang yon ay pagmamay-ari ng isang taong matagal nang wala. Isang taong 9 na taon na niyang iniyakan at inilagay sa isang malamig na puntod. Gregorio, itigil mo ang sasakyan, utos niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagulat ang driver. Pero sir, ang meeting niyo po. Sinabi kong itigil mo. Ang boses ni Richard ay nagkaroon ng bigat at awtoridad na hindi matatanggihan. Agad na iginilid ni Gregorio ang sasakyan. Nang hindi na nag-iisip, binuksan ni Richard ang pinto at lumabas. Ang mainit at maalinsangang hangin ay agad na yumakap sa kanya. Ang amoy ng usok, alikabok at basura ay sumalubong sa kanyang pang-amoy. Hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa batang babae. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa maalikabok na lupa habang siya ay naglalakad palapit. Bawat hakbang ay parang isang suntok sa kanyang puso, isang pagbabalik sa nakaraang pilit niyang ibinaon. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin sa kanya, isang lalaking halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. Nang makalapit siya, lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Tinitigan niya ito ng mabuti.
Ang hugis ng muka ang ilong at higit sa lahat ang mga mata. Walang duda, para siyang nakatingin sa isang maliit na bersyon ni Eileen, ang kanyang asawa, ang kanyang namayapang asawa. Ang puso ni Richard ay parang pinipiga. Paano ito nangyari? Ang batang babae si Leah ay medyo natakot sa biglaang paglapit niya. Inatras niya ang kanyang kamay. Sino ka, tanong ng bata? Ang boses ay mahina, ngunit may halong pag-iingat. Hindi sumagot si Richard. Masyadong maraming tanong sa kanyang isipan. Sa halip kinuha niya ang kanyang pitaka, dumukot ng ilang malalaking papel na pera, at inilagay sa kamay ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Leah sa dami ng pera. Saan? Saan ang nanay mo? Halos pabulong na tanong ni Richard. Itinuro ni Leah ang isang madilim na eskinita sa pagitan ng dalawang gusali. Hindi na nagdalawang isip si Richard. Tumayo siya at sinenyasan ng bata na sumunod. Nag-aalangan man sumunod si Leah marahil ay dahil sa perang hawak niya o dahil sa kakaibang aura ng lalaki. Sinundan ni Richard ang bata sa makitid at maruming eskinita. Ang baho ay mas matindi rito. Sa dulo ng daan, may isang barong-barong na nakatayo gawa sa pinagtagpi-tagping yero, karton at trapal. Pumasok si Leah sa loob. Huminto si Richard sa labas ng isang saglit, naghahanda sa kung anuman ang makikita niya sa loob. Itinulak niya ang sirang pinto at pumasok. Madilim sa loob. May isang maliit na gasera lamang na nagbibigay ng kaunting liwanag. Walang kasangkapan, tanging mga lumang damit at karton sa sahig. At sa isang sulok nakahiga ang isang babae. Napakapayat niya. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga labi ay tuyo. Nakapikit ang kanyang mga mata at ang kanyang paghinga ay mababaw. Nanay, sabi ni Leah lumapit sa babae at hinawakan ang noo nito. Gising po. May dala po akong pera. Hindi gumalaw ang babae. Lumapit si Richard, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Nang masilayan niya ang mukha ng babae sa liwanag ng gasera, ang mundo niya ay gumuho. Kilala niya ang mukhang iyon. Kahit na pinapayat ng gutom at pagod, kahit na may mga guhit na ng paghihirap, hindi siya maaaring magkamali. Si Eileen, ang kanyang Eileen. Ngunit paanong nangyari ito? Patay na siya. Nagkaroon ng burol, isang kabaong na walang laman, dahil sinabi ng mga pulis na tinangay ng ilog ang kanyang katawan. 9 na taon. 9 na taon ng pagluluksa. 9 na taon ng kasinungalingan. Parang bibigay ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa isang haligi ng barong-barong para manatiling nakatayo. Sa gitna ng lagnat, ang mga labi ni Eileen ay bahagyang gumalaw. Isang salita ang namutawi mula rito, isang halos hindi marinig na bulong na tumama kay Richard na parang kidlat. Richard, iyon na iyon. Iyon ang kumpirmasyon. Ang lahat ng pagdududa ay naglaho, napalitan ng isang nag-uumapaw na damdamin, galit, awa, pagkalito, at isang sakit na mas matindi pa kaysa noong inakala niyang patay na ito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis siyang lumuhod, maingat na binuhat ang magaan na katawan ni Eileen. Napakagaan niya, parang isang babasaging manika. Anong ginagawa mo? Isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Leah na kanina'y tahimik lang ay biglang sumugod sa kanya. Pinaghahampas siya ng maliliit nitong mga kamao. Kinagat siya sa braso. Isang mabangis na maliit na hayop na pinoprotektahan ang kanyang ina. Bitiwan mo ang nanay ko, magnanakaw, tulong sigaw ng bata. Hindi ko siya sasaktan, iha, sabi ni Richard, sinusubukang maging mahinahon sa kabila ng gulo. Tutulungan ko siya. May sakit siya. Dadalhin ko siya sa ospital. Pero hindi nakinig si Leah. Patuloy ito sa pagwawala. Walang nagawa si Richard kundi buhatin si Eileen gamit ang isang braso habang ang isa naman ay pilit na pinipigilan si Leah. Lumabas siya ng barong-barong pabalik sa kalsada kung saan naghihintay ang kanyang sasakyan. Ang mga tao ay nagtinginan. Ang ilan ay nagbubulungan. Isang eksenang hindi pangkaraniwan, isang mayamang lalaki, buhat-buhat ang isang babaeng taga-squatter
habang isang bata ang nakakapit sa kanya at umiiyak. Binuksan niya ang pinto sa likod at maingat na inihiga si Eileen. Hinila niya si Leah papasok din sa kotse bago ito makatakbo. Mabilis siyang umupo sa harap. Sa St. Lucas, "Bilisan mo, Gregorio, bilisan mo," sigaw niya. Nataranta si Gregorio, ngunit mabilis na pinaandar ang sasakyan, lumabas sa siksikang trapiko. Sa loob ng kotse ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang pag-iyak ni Leah at ng mababaw na paghinga ni Eileen. Ang telepono ni Richard ay walang tigil sa pag-vibrate sa kanyang bulsa. Mga tawag at mensahe mula sa kanyang opisina, mula kay Vanessa, mula sa kanyang ina, si Doña Consuelo. Hindi niya ito pinansin. Wala nang halaga ang merger, wala nang halaga ang perpektong kinabukasan na binalak niya. Ang lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Ang nakaraan na akala niya'y patay na at nakalibing ay muling nabuhay. At habang ang sasakyan ay humaharurot palayo sa tondo palayo sa kanyang importanteng pagpupulong, alam ni Richard na ang buhay niya ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang emergency room ng St. Luke's ay isang magulong sayaw ng mga taong nakaunipormeng puti. Mabilis na isinakay si Eileen sa isang stretcher. Sunod-sunod ang mga tanong na ibinabato kay Richard ng mga doktor at nurse habang tinutulak nila ang stretcher papasok sa isang hiwalay na silid. Anong pangalan niya? Gaano na siya katagal may sakit? May alam ka bang allergies niya? Sinubukan ni Richard sagutin ang lahat, ngunit ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Eileen ang pangalan niya. Hindi ko alam. Basta tulungan niyo siya. Ang boses niya ay basag puno ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Naiwan siya sa labas ng malalaking pinto, kasama si Leah na mahigpit na nakakapit sa kanyang binti. Hindi dahil sa paglalambing, kundi dahil sa takot. Ang maliit na bata ay nanginginig, ang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Ang malinis at puting kapaligiran ng ospital ay isang dayuhang planeta para sa kanya. Ang kanilang maruruming damit ay isang madilim na mantsa sa gitna ng kaputian. Bawat puting pader ng ospital ay tila sumisigaw ng kanyang kapabayaan. Bawat tingin ng mga dumadaang nurse ay parang isang paghatol. Inubad niya ang kanyang mamahaling coat at ipinatong sa mga balikat ni Leah na bahagyang nagulat sa ginawa niya. Ang kanyang telepono ay muling umilaw, isang tuloy-tuloy na pag-vibrate sa kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito ang pangalan ni Vanessa ang nasa screen. Automatiko niyang pinindot ang pulang button para i-reject ang tawag. Hindi ito ang oras. Hindi niya kayang harapin ang mundong iyon. Ngayon ang mundo ng mga kontrata ng mga party ng mga pekeng ngiti. Isang mensahe ang pumasok. "Richard, what happened? Everyone's waiting. Call me ASAP." Binura niya ang mensahe nang hindi nagre-reply. Umupo siya sa isang upuan sa waiting area at umupo rin si Leah sa tabi niya, pinapanatili ang distansya. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Sino ka ba talaga, basag ni Leah sa katahimikan ng boses ay puno pa rin ng hinala. Tumingin si Richard sa bata. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, mas nakikita niya ang pagkakahawig nito kay Eileen. "Kaibigan ako ng nanay mo," sagot niya. Ito ang pinakasimpleng sagot na naisip niya. Paano niya ipapaliwanag ang 9 na taon ng pagkawala sa isang bata? Maya-maya pa lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. Tumayo agad si Richard. "Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente, asawa niya?" "Ako." Mabilis na sagot ni Richard, isang pangungusap na matagal na niyang hindi nasasabi. Nagulat ang doktor, ngunit hindi na nagtanong pa. "Stable na po ang asawa ninyo, pero malala ang kalagayan niya. Mayroon siyang pneumonia at severe malnutrition. Mukhang matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos at hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon. Kailangan niyang manatili dito ng ilang araw para sa gamutan at obserbasyon." Ang bawat salita ng doktor
ay parang isang punyal na tumutusok sa puso ni Richard. Severe malnutrition. Ang kanyang asawa ay nagugutom habang siya ay nabubuhay sa karangyaan. Ang kanyang asawa ay nagkakasakit sa isang barong-barong habang siya ay natutulog sa isang mansyon. Ang alaala ng araw na yon, 9 na ang nakalipas, ay bumalik sa kanya na parang isang masamang panaginip. Ang paghahanap, ang pag-aalala. Hanggang sa matagpuan ang mga punit-punit na damit ni Eileen sa tabi ng ilog. Sinabi ng mga pulis na marahil ay nagpakalunod ito tinangay nang malakas na agos ang katawan. Naalala niya ang burol, ang kabaong na walang laman, ang daan-daang taong nakikiramay, at naalala niya ang kanyang ina, si Doña Consuelo, na humahagulgol sa kanyang balikat paulit-ulit na sinasabi kung gaano nito kamahal si Eileen na parang tunay na anak na ang turing dito. Ang kanyang ina ang pinakaapektado sa lahat. Isang perpektong pag-arte, isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Gawin ninyo ang lahat, sabi ni Richard sa doktor, ang kanyang boses ay malamig at mariin. Huwag ninyong alalahanin ang gastos. Ang mahalaga, gumaling siya. Tumango ang doktor at bumalik sa loob. Makalipas ang halos 1 oras, isang nurse ng pampangos ang nagsabi na maari na nilang makita si Eileen. Inilipat na ito sa isang private room. Hawak sa kamay si Leah, sumunod si Richard sa nurse. Ang silid ay maluwag at tahimik. Ang mahinang tunog mula sa mga makina sa tabi ng kama ay nagbibigay ng isang tuloy-tuloy na ritmo na nagsasabing buhay pa siya. Nakahiga si Eileen sa malinis at puting kama, ang dextrose ay nakakabit sa kanyang payat na braso. Ang kanyang buhok, kahit basang-basa pa mula sa paglilinis ng mga nurse, ay nagkalat sa unan. Ang mukha niya ay nahugasan na at sa ilalim ng dumi at pagod, naroon pa rin ang ganda na minahal ni Richard noon, isang gandang niluma ng panahon at paghihirap. Gising na siya. Ang kanyang mga mata, ang mga matang yon na nagpatigil sa mundo ni Richard kanina, ay nakabukas at nakatingin sa kisame. Dahan-dahan lumapit si Richard sa kama. Lumuhod siya sa tabi nito para maging magkapantay sila. Eileen, halos pabulong niyang sabi. Sa pagkarinig ng kanyang boses, ang mga mata ni Eileen ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Sa unang segundo may bahid ng pagkalito, ngunit nang makilala siya nito, ang pagkalito ay napalitan ng isang bagay na hindi inaasahan ni Richard. Hindi tuwa, hindi ginhawa, kundi purong takot. Ang mga mata ni Eileen ay nanlaki sa sindak, para siyang nakakita ng multo. Pilit niyang inuurong ang kanyang katawan palayo, kahit na wala na siyang mapupuntahan sa kama. Huwag po, nanginginig na, sabi ni Eileen. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Parang awa niyo na, huwag niyo kaming sasaktan. Naduwal si Richard sa kanyang narinig. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya natatakot sa kanya? Eileen, ako ito, sabi ni Richard, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ako si Richard. Ngunit lalo lang itong natakot. Ang pagbanggit niya sa kanyang pangalan ay tila nagpalala pa ng lahat. Naramdaman ni Leah ang takot ng kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo sa pagitan ni Richard at ng kama, hinarangan ng lalaki gamit ang kanyang maliit na katawan. Itinaas niya ang kanyang mga braso na parang isang kalasag. Lumayo ka sa nanay ko. Sigaw niya, ang boses ay puno ng tapang na dala ng pag-aalala. Sinungaling ka. Hindi ka kaibigan. Sasaktan mo siya. Ang mga salita ng bata ay parang mga dagang tumusok sa puso ni Richard. Siya ang asawa. Siya dapat ang tagapagtanggol. Ngunit sa mata ng sarili niyang pamilya, siya ang panganib. Itinaas ni Richard ang kanyang 2 kamay, isang senyales ng pagsuko. Hindi ko kayo sasaktan. Pangako, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, pilit na pinapakalma ang mag-ina. Subalit bago pa siya makapagsalita ulit, ang pinto ng kwarto ay bumukas ng malakas. Isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok.
Nakasuot ng puting dress na bumabagay sa kanyang perpektong figura, ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang muka ay nagpapakita ng halu-halong pag-aalala at inis. Si Vanessa, Richard, salamat sa Diyos. Sabi niya ang kanyang boses ay may bahid ng panunumbat. Kanina pa kita tinatawagan. Anong nangyari? Bakit hindi ka sumipot sa meeting? Nakausap ko ang ama ko at tumigil siya sa pagsasalita nang mapansin niya ang eksena sa loob ng silid. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Richard patungo sa batang marungis na galit na nakatingin sa kanya at sa wakas sa babaeng payat at takot na takot sa kama. Ang kanyang perpektong kilay ay nagsalubong. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa hinala. Sino sila, tanong ni Vanessa, ang kanyang boses ay malamig at matalim, bawat salita ay may bigat. Richard, anong ibig sabihin nito? Napatayo si Richard. Nahuli siya sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, ang nakaraan niyang bumalik, isang nakaraang puno ng sakit at misteryo. Sa kabilang banda, ang kanyang kasalukuyan at hinaharap isang kasal na nakabase sa kasunduan, kapangyarihan at isang pag-ibig na pilit niyang pinaniwalaan. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Ang mahinang tunog ng mga makina sa ospital ay tila lumakas, binabasag ang nakabibinging katahimikan. Tiningnan ni Richard si Eileen na ngayon ay nakatingin kay Vanessa na may bagong takot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Leah na parang isang maliit na sundalong handang lumaban. At tiningnan niya si Vanessa na ang mga mata ay humihingi ng isang paliwanag na kahit siya mismo ay hindi alam kung paano sisimulan. Vanessa, simula niya ngunit walang salitang lumabas. Anong sasabihin niya? Heto si Eileen, ang asawa kong 9 na taon nang patay. Hindi na niya kailangang magsalita. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa tensyon mula sa pintuan. Richard, anak, ano ba talagang nangyayari dito? Pumasok si Doña Consuelo, ang ina ni Richard. Ang kanyang muka ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nasa likod niya si Gregorio, ang driver na nakayuko at halatang kinakabahan. Siya siguro ang nagsabi sa matanda kung nasaan sila. Ang tingin ni Doña Consuelo ay mabilis na sinuri ang buong silid. Nang makita niya si Vanessa, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay dumapo sa babae sa kama, ang nangiti ay naglaho. Ang kanyang mukha ay naging puti na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sa isang iglap, isang emosyon ang mabilis na dumaan sa kanyang mukha. Bago niya ito napigilan, isang emosyon na nakita ni Richard. Hindi ito gulat, hindi awa. Ito ay galit. Purong hindi nakukubling galit. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito na wala rin ito napalitan ng isang perpektong maskara ng pagkalito at pag-aalala. Diyos ko, sabi ni Doña Consuelo, dahan-dahang lumapit sa kama. Imposible! Kamukhang kamukha niya si Eileen. Sa pagkarinig ng pangalan niya mula sa bibig ng matanda, si Eileen ay biglang napasigaw. Isang sigaw na hindi malakas, kundi puno ng dalisay na takot. Huwag pakiusap, huwag po ulit pagmamakaawa ni Eileen at bigla siyang nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay bumagsak pabalik sa unan. Ang tunog ng heart monitor ay bumilis. Nurse, doktor, sigaw ni Richard. Agad na pumasok ang mga nurse. Itinaboy nila ang lahat palabas ng silid. Naiwan silang 4 sa hallway, si Richard, si Vanessa, si Doña Consuelo at si Leah na umiiyak na ngayon sa isang sulok. Ang dalawang mundo ni Richard ay tuluyan ng nagbanggaan at sa gitna ng lahat ng ito, alam niyang isang malaking kasinungalingan ang malapit ng sumabog. Ang tanong na lamang ay kung sino ang unang masasaktan sa pagputok nito. Ang hallway sa labas ng private room ay naging isang tahimik na entablado para sa isang dula na walang script. Si Vanessa ang unang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit kay Richard, ang kanyang mga braso
ay nakakrus sa dibdib, isang postura ng depensa at pag-atake. Richard Ryerson demand an explanation. Nang mariin niyang sabi, ang boses ay kontrolado, ngunit may pahiwatig ng namumuong galit. Sino ang babaeng yon? At bakit siya hinimatay nang makita niya ang mommy mo at ang batang iyan? Huwag mong sabihing hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ito. Vanessa, putol ni Richard, ang kanyang boses ay pagod. Hinilot niya ang kanyang sentido. Ang sakit ng ulo na kanina pa niya nararamdaman ay lalong tumitindi. Hindi tamang lugar, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Vanessa. Iniwan mo sa ere ang pinakamalaking deal ng buhay mo. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. At pagdating ko rito, makikita kitang may kasamang babaeng taga-squatter at isang bata. Sa tingin ko, ito na ang pinakaangkop na lugar para magpaliwanag ka. Si Doña Consuelo, na kanina pa tahimik na nagmamasid, ay lumapit at marahang hinawakan ang braso ni Vanessa. Ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Richard. Huminahon ka, Hija, sabi ng matanda sa malumanay na boses. Sigurado akong may magandang paliwanag si Richard. Hindi ba anak ang tanong? Ay parang isang patibong. Ramdam ni Richard ang bigat ng tingin ng kanyang ina. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Okay na po siya. Nagkaroon lang ng panic attack marahil dala ng stress at ng kanyang kondisyon. Nagbigay na kami ng mild sedative para makatulog siya at makapagpahinga. Kailangan niya ng katahimikan. Tumango si Richard. Katahimikan. Isang bagay na malayo sa kanilang sitwasyon ngayon. Gregorio, utos ni Richard sa driver na nakatayo sa di kalayuan. Iuwi mo na si Mommy at si Vanessa. What, sabay na sabi ng dalawang babae. Hindi ako aalis dito, matigas na sabi ni Vanessa. Hindi hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. At lalong hindi kita iiwan dito, anak, dagdag ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na para kay Richard ay pekeng-peke. Sino ba talaga ang babaeng yon? Nakakagulat ang pagkakahawig niya kay Eileen. Baka kamag-anak niya. Tinitigan ni Richard ang kanyang ina. Sinusubukang basahin kung ano ang nasa likod ng maskara nito. Hindi siya kamag-anak, ma. Siya si Eileen. Ang pag-amin ay parang isang bombang sumabog sa gitna nila. Napasinghap si Vanessa, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Si Doña Consuelo ay umatras ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng perpektong pagkagulat. Imposible, bulong ng matanda. Patay na siya, Richard. Nakita natin. Ang burol. Ang lahat. Walang kabaong na binuksan. Masagot ni Richard, ang boses ay malamig. Walang bangkay na nakita. Damit lang ang nahanap. At ngayon, heto siya buhay. Tumingin si Vanessa mula kay Richard patungo sa pinto ng silid at pagkatapos ay sa batang si Leah na nakatingin sa kanilang lahat na may halong takot at galit. Isang realisasyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. At ang bata? Tanong ni Vanessa. Ang boses ay nanginginig. Anak niyo siya. Hindi sumagot si Richard. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Isang buntong hininga ng pagkatalo ang kumawala kay Vanessa. Ang kanyang postura ay biglang nanghina. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit at kahihiyan. Tumalikod siya at naglakad palayo nang walang sinasabi. Ang bawat hakbang ay mabilis at puno ng bigat. Vanessa, wait, sigaw ni Richard, ngunit hindi ito lumingon. Sinubukan siyang habulin ni Richard, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Hayaan mo muna siya, anak. Kailangan niyang mag-isip. Lahat tayo ay kailangang mag-isip. Hinawakan ni Doña Consuelo ang mukha ni Richard. Hindi ako makapaniwala. Isang milagro. Buhay si Eileen. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong humingi ng tawad sa lahat ng hindi ngayon, maputol ni Richard. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng pahinga. Bukas na lang.
Pumayag ang matanda ngunit bago umalis, sumulyap ito sa natutulog na si Leah. Isang sulyap na malamig at mapanuri. Nang sa wakas, ay mag-isa na lang siya kasama ang bata. Pumasok si Richard sa silid. Umupo siya sa isang silya sa tabi ng kama. Si Leah, sa halip na bumalik sa tabi ng ina, ay pumunta sa pinakamalayong sulok ng kwarto at umupo sa sahig niyakap ang kanyang mga tuhod. Pinagmasdan ni Richard si Eileen habang natutulog ito. Ang mukha nito ay payapa, ngunit kahit sa pagtulog, may mga guhit ng sakit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig, napakapayat. Ano ang mga pinagdaanan mo, mahal ko? Sino ang gumawa nito sa'yo? Alam niya ang sagot. O mas tamang sabihin, nagsisimula na niyang malaman. Ang reaksyon ni Eileen nang makita ang kanyang ina, ang perpektong pag-arte ni Doña Consuelo, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Kinabukasan maagang nagising si Richard mula sa pagkakatulog sa silya. Gising na rin si Eileen, nakatingin sa kanya. Wala na ang takot sa mga mata nito, napalitan na ito ng pagod at isang malalim na kalungkutan. Kumusta ka, tanong niya? Richard. Bulong ni Eileen. Totoo ba ito? O panaginip lang? Totoo ito, Eileen. Ligtas ka na, sabi niya pinipiga ang kamay nito. Ligtas na kayo. Umiling si Eileen at mga luha ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi kami ligtas. Nakita niya ako. Nakita ako ng nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa niya sa'yo? Nag-iwas ng tingin si Eileen. Isang mahabang kwento, Richard. Isang masamang kwento. May oras ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. Huminga ng malalim si Eileen. Nag-iipon ng lakas. Ang nanay mo. Siya. Siya ang may kagagawa ng lahat. At nagsimula siyang magkwento. Hindi ang buong detalye, kundi mga pira-pirasong alaala na tumatalon-talon dahil sa trauma. Sinabi niya kung paano siya nilinlang ni Doña Consuelo, dinala sa isang malayong probinsya at iniwan doon na walang pera at walang tutulong. Sinabi niya ang mga pananakot. Sabi niya, babalikan niya ako at papatayin kapag sinubukan kong bumalik sa Maynila. Habang nakikinig si Richard, ang kanyang dugo ay unti-unting kumukulo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Consuelo na may dalang isang basket ng prutas at isang malaking ngiti. Eileen, hidya, gising ka, na sabi niya, ang boses ay puno ng kagalakan. Salamat sa Diyos. Ngunit nang makita ni Eileen ang matanda, para itong binuhusan ng malamig na tubig. Ang kaunting kulay na bumalik sa kanyang mukha ay muling naglaho. Nanginginig siyang napakapit sa braso ni Richard. Hindi ito pinansin ni Doña Consuelo. Ipinatong niya ang basket sa mesa at lumapit sa kama. Patawarin mo ako, Hidya, kung natakot kita kahapon. Nagulat lang talaga ako. Isang milagro. Ang akala namin ay... Matama na, sabi ni Richard. Ang boses ay matigas. Huwag kang ganyan, anak. Gusto ko lang kamustahin ang manugang ko. Tumingin siya kay Eileen. Huwag kang mag-alala, aalagaan ka namin. Ikaw at ang bata. Ang paraan ng pagkakasabi niya sa salitang bata ay may bahid ng pandidiri. Nagpa siya si Richard. Hindi niya maaring iwan si Eileen dito. Hindi ligtas. Magbibihis lang ako, sabi ni Richard sa kanila. Pagbalik ko, alis na tayo. Saan kayo pupunta, tanong ni Doña Consuelo. Iuuwi ko sila, sagot ni Richard, tinititigan ang kanyang ina. Sa bahay. Sa bahay namin. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Doña Consuelo, isang babala. Ngunit hindi natinag si Richard. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 9 na taon, handa na niyang suwayin ang kanyang ina. Pag-alis ni Richard, naiwan sa silid si Doña Consuelo, si Eileen at si Leah na tahimik pa rin sa sulok. Lumapit ang matanda sa kama. Ang kanyang nangiti ay nawala na napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Huwag na huwag mong iisiping nanalo ka. Nabulong niya sapat lang para marinig ni Eileen.
Baka nakakalimutan mo, hawak pa rin kita sa leeg. Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan pa ang anak mo. Bumalik si Richard na may dalang mga bagong damit para kay Eileen at Leah. Inayos niya ang mga papeles sa ospital habang naglalakad sila palabas na kasalubong nila si Vanessa. Aalis na kayo, tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Oo, sagot ni Richard. Saan mo sila dadalhin? Sa bahay. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Vanessa. Sa bahay na dapat ay magiging atin tumango siya. Okay, pero tandaan mo ito, Richard. Kapag nalaman ng tatay ko ito, tapos na ang deal. Tapos na rin tayo. Tumalikod si Vanessa at naglakad palayo. Hindi na lumingon si Richard. Pagdating nila sa mansyon sa Forbes Park, ang mga katulong ay nagulat nang makita kung sino ang mga kasama ng kanilang amo. Bumaba si Eileen mula sa sasakyan nanginginig habang tinitingnan ang bahay na minsan ay naging tahanan niya. Si Leah naman ay napanganga, hindi makapaniwala sa laki at ganda ng lugar. Habang papasok sila sa malaking pinto, ang tingin ni Leah ay napadako sa isang maliit na kutsarang pilak na nakapatong sa isang mesa sa foyer. Mabilis na parang isang sanay na magnanakaw, dinampot niya ito at isinuksok sa bulsa ng kanyang lumang damit. Isang maliit na bagay na kumikinang isang bagay na may halaga sa isang mundong hindi niya maintindihan. Ngunit ang mabilis niyang kilos ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ng isang tao. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, nakatayo si Doña Consuelo, nakatingin sa kanya. At sa kanyang mga labi, isang demonyong ngiti ang unti-unting nabubuo. May bago na siyang bala. Ang hapunan sa mansyon ng mga Villarreal ay palaging isang formal na okasyon. Ang mahabang lamesang gawa sa narra ay laging puno ng mga pinakamasasarap na pagkain, kumikinang na mga kubyertos at mga kristal na baso. Ngunit ngayong gabi, ang hangin ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang katahimikan ay halos nakabibingi, binabasag lamang ng mahinang tunog ng pagtama ng mga kutsara at tinidor sa mga plato. Si Richard ay nakaupo sa kabisera. Sa kanyang kanan ay si Doña Consuelo na nagpapakita ng isang pekeng ngiti. Sa kanyang kaliwa ay si Eileen na halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. At sa tabi ni Eileen ay si Leah na tila nalulunod sa laki ng upuan. Suot ng mag-ina ang mga simpleng damit na ipinabili ni Richard kanina. Ngunit kahit anong suotin nila, hindi maitatago ang katotohanang hindi sila nabibilagay sa lugar na yon. Biglang nagsalita si Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may nakatagong lason. Leah, Hija, kumusta ang pagkain? Masarap ba? Sigurado akong hindi ka pa nakakatikim ng ganito. Kasarap na pagkain ano? Napatingin si Leah sa matanda, hindi alam kung paano sasagot. Tumango na lang siya. Ngumiti si Doña Consuelo. Mabuti naman kung ganoon. Dapat masanay ka na. Pero may isang bagay kang dapat matutunan dito sa pamamahay ko. Bigla siyang tumayo at lumapit sa likuran ni Leah. Dito sa bahay na ito hindi kami nagnanakaw. Ang mga salita ay tumama na parang isang malakas na sampal. Nanigas si Eileen sa kanyang upuan. Tumingin si Richard sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Maanong sinasabi mo? Hindi pinansin ni Doña Consuelo ang anak. Sa isang mabilis na kilos, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng damit ni Leah at inilabas ang kutsarang pilak na kinuha ng bata kanina. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ano ito, tanong niya kay Leah. Ang kanyang boses ay nagbago, naging matigas at mapanghusga. Kinuha mo ito, hindi ba magnanakaw ka? Katulad ng lahat ng mga batang lumaki sa kalye. Walang modo, walang pinag-aralan at magnanakaw. Ang mukha ni Leah ay namula sa hiya at takot. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi sigaw ni Eileen, biglang tumayo. Kahit na mahina pa ang kanyang katawan, ang kanyang boses ay puno ng lakas ng isang inang pinoprotektahan ang kanyang anak.
Huwag ninyong tawaging magnanakaw ang anak ko, isa lang siyang bata. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Talaga sarkastikong sagot ni Doña Consuelo. Sa 9 na taon ninyo sa kung saan mang impyerno kayo galing. Eileen, hindi mo man lang ba siya naturuan ng tama at mali? Matama na sigaw ni Richard, tumayo na rin siya. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Bakit, Richard, pinoprotektahan mo ang isang magnanakaw? Tanong ng ina. Iyan ba ang gusto mong maging parte ng pamilyang ito? Isang batang hindi mo kadugo na walang alam kundi mangupit. Anak ko siya. Ang boses ni Richard ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. At sa ayaw at sa gusto mo maninirahan sila dito. Kaya itigil mo na ito. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Doña Consuelo bago ito bumalik sa kanyang upuan. Ang hapunan ay natapos sa isang mas nakabibinging katahimikan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno. Ginawa ni Doña Consuelo ang lahat para iparamdam kina Eileen at Leah na hindi sila parte ng pamilya. Inutusan niya ang mga katulong na huwag silang masyadong pansinin. Kapag may mga bisita, ipinapakilala niya si Eileen bilang isang malayong kamag-anak na may problema sa pag-iisip. Si Leah naman, dahil sa takot at galit, ay naging mailap. Madalas siyang magkulong sa kwarto. Minsan nakikita siya ni Richard na sinisira ang mga mamahaling palamuti, isang tahimik na paraan ng paghihimagsik. At para palalain ang lahat, si Vanessa ay naging isang palaging bisita. Dumarating siya sa mansyon, araw-araw, dala-dala ang kanyang aura ng pagiging tunay na may-ari. "Oh Richard, I brought you your favorite coffee from Italy," sabi niya. Isang hapon halatang ipinaparinig kay Eileen na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa hardin. "Salamat Vanessa," sagot ni Richard, walang ganang kinuha ang paper bag. "Nga pala, kinausap ko na ang wedding planner. Sabi niya, kung magmamadali tayo, kaya pa nating ituloy ang kasal sa orihinal na petsa." Patuloy ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Eileen. Hindi na nakatiis si Eileen. Ibinagsak niya ang walis at hinarap si Vanessa. "Wala kang karapatang magplano ng kahit anong kasal sa pamamahay na ito." Tumawa si Vanessa. "At sino ka para sabihin sa akin yan? Isa ka lang." Aksidente. Isang multo mula sa nakaraan na hindi alam kung paano manatili sa kanyang libingan. Ang tensyon ay lalong tumitindi. Bawat araw ay isang labanan ng mga patagong insulto at matatalim na tingin. Ang lahat ay sumabog isang gabi, halos isang linggo, pagkatapos nilang dumating. May maliit na salo-salo sa mansyon para sa ilang mga business associates ni Richard. Si Eileen ay pinilit ni Richard na dumalo, suot ang isang simpleng bestida. Sa gitna ng hapunan, nagpaalam si Vanessa na may kukunin lang sa powder room. Ngunit sa halip na doon pumunta, sinadya niyang umupo sa bakanting upuan. Sa tabi ni Richard ang upuang palaging para sa asawa ng may-ari ng bahay, ang pwesto ni Eileen. Napansin ito ng lahat. Huminto ang mga usapan. Kalmadong tumayo si Eileen, lumapit sa likod ni Vanessa. Mawalang galang na mahinahon niyang sabi, "Pero sa pwesto ko kayo nakaupo." Tumingala si Vanessa, isang mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. "Talaga? Kasi sa pagkakaalam ko, ang babaeng nakaupo sa pwestong yan ay dapat may singsing sa daliri. Nasaan ang sayo? Itinapon mo na ba sa ilog kasama ng mga damit mo? Ang insulto ay masyadong mabigat. Ang pagbanggit sa pagkamatay niya ay isang direktang sampal." Ang mga bisita ay nagbubulungan. Si Richard ay akmang tatayo para mamagitan. Ngunit inunahan siya ni Eileen. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at sa isang mabilis, ngunit kontroladong kilos, ibinagsak niya ito ng malakas sa mesa sa mismong tabi ng kamay ni Vanessa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang tubig ay tumilapon, nabasa ang mamahaling mantel. Lahat ay nagulat at napatahimik. Tumingin si Eileen nang diretso sa mga mata ni Vanessa. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malamig at matatag. "Hanggat ako ang asawa ni Richard Villarreal,
At hanggat nasa loob ako ng pamamahay na ito, sabi niya dahan-dahan at malinaw ang lugar na yan ay sa akin. At walang sino man, lalo na ang isang kirida ang may karapatang umupo dyan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Richard. Kung gusto mong makipag-date sa babae mo, gawin mo sa labas ng bahay ko. Tumalikod siya at naglakad paalis, iniwan ang lahat na tulala. Sa itaas ng hagdanan nakatayo si Doña Consuelo, pinapanood ang lahat. Isang ngingiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Ang plano niya ay gumagana. Hahayaan niyang si Eileen mismo ang magtulak kay Richard palayo. Ngunit ng gabing iyon, kinatok ni Richard ang pinto ng kwarto ni Eileen. Puno ng galit ang kanyang mukha. Anong ginawa mo, Eileen? Ipinahiya mo ako sa harap ng mga kasosyo ko. Ipinahiya, tumawa si Eileen. Ako pa ang nanghiya, Richard. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa nila sa akin? Ang nanay mo, ang fiancé mo. Huwag mong isama si Vanessa dito. Wala siyang kasalanan. Ang mga salitang yon ang sumira sa puso ni Eileen. Pagkatapos ng lahat, pinagtatanggol pa rin niya ang ibang babae. Kung ganoon, sabi ni Eileen, ang mga luha ay nagbabanta ng tumulo. Kung wala kaming lugar dito, sabihin mo lang. Aalis kami. Babalik kami sa Tondo. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom doon kaysa mabuhay sa impyernong ito. Natahimik si Richard. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng guilt. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nagsalita si Doña Consuelo mula sa pintuan. Hayaan mo na siyang umalis, anak. Iyan naman talaga ang gusto niya. Baka nga may babalikan pa siyang ibang lalaki doon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakinig si Richard. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi sila aalis, matigas niyang sabi, nakatingin sa kanyang ina. At para matigil na ang lahat ng gulo at tsismis, itutuloy natin ang plano. Anong plano, nagtatakang tanong ni Doña Consuelo. Tumingin si Richard kay Vanessa, nakadarating lang din sa likod ng kanyang ina. Itutuloy natin ang engagement party sa Sabado. Isang malaking party para makita ng buong Maynila, sabi ni Richard. Panahon na para tapusin ang lahat ng pagdududa. Ang mukha ni Vanessa ay nagliwanag sa tagumpay. Si Doña Consuelo ay ngumiti. Si Eileen naman ay napaupo sa kama, ang kanyang mukha ay salamin ng tuluyang pagkatalo. Akala niya sa wakas ay kakampihan na siya ni Richard. Ngunit muli, nagkamali siya. Pinili na naman ni Richard ang kabilang panig. O iyon ang akala nilang lahat. Ang gabi, pagkatapos ng anunsyo ni Richard tungkol sa engagement party, ay ang pinakamahaba at pinakamadilim para kay Eileen. Nakakulong sa kanyang silid, niyakap niya si Leah na mahimbing nang natutulog. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ay isang paalala kung bakit siya nagtitiis. Ngunit hanggang kailan niya kayang mabuhay sa isang bahay kung saan ang lalaking minsan niyang minahal ay handa nang ipagpalit siya sa iba sa harap mismo ng kanyang mga mata? Ang desisyon ay nabuo sa kanyang puso. Aalis sila. Sa umaga, bago pa magising ang lahat, tatakas sila. Babalik sila sa Tondo. Mahirap, pero doon malaya sila. Doon walang Doña Consuelo na mang-aalipusta sa kanila, walang Vanessa na ipapamukha sa kanya ang kanyang pagkatalo. Subalit nang mag-uumaga na habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata, isang anino ang nakatayo, malapit sa kanyang kama. Napabalikwas siya ng bangon, handang sumigaw, ngunit ang anino ay nagsalita. Huwag kang matakot. Ako ito. Si Richard. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit agad itong napalitan ng galit. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka, pabulong niyang sabi. Ayaw magising si Leah. Hindi ako aalis. Hanggat hindi tayo nag-uusap, mariin niyang sagot. Umupo siya sa gilid ng kama. Eileen, kailangan kong malaman ang lahat. Bawat detalye, mula sa araw na nawala ka. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Eileen. Para saan pa?
para may maikwento ka sa magiging asawa mo, para pagtawanan ninyo ang katangahan ko. Hindi sabi ni Richard, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na matagal nang hindi naririnig ni Eileen pagsisisi. Para malaman ko kung paano kita babawiin, kung paano ko babawiin ang pamilya natin. Natigilan si Eileen. Tinitigan niya ang kanyang asawa sa dilim. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba? Akala mo ba itutuloy ko talaga ang kasal? Umiling si Richard. Ang party ay isang palabas, isang patibong. Pero bago ko gawin ang plano ko, kailangan kong marinig ang lahat mula sa iyo. Walang labis, walang kulang. Tulungan mo akong maintindihan, Eileen. Tulungan mo akong itama ang lahat ng ito. Nag-aalangan si Eileen. Ang tiwalang minsan niyang ibinigay kay Richard ay nadurog na. Ngunit sa pagtingin niya sa mga mata nito, nakita niya ang desperasyon, isang desperasyon na katulad ng sa kanya. Huminga siya ng malalim at sa mahinang boses, sinimulan niyang isalaysay ang 9 na taon ng kanyang impyerno. Buntis ako noon, Richard. Halos 2 buwan simula. Niya ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa alaala. Isang araw, habang nasa trabaho ka dumating ang mami mo. Sabi niya, may spotting daw ako at kailangan kong magpatingin sa isang espesyalista sa probinsya, isang doktor na kaibigan daw niya. Sabi niya maselan daw ang pagbubuntis ko at kailangan ng sikretong gamutan. Nagpatuloy siya. Sumama ako sa kanya. Si Gregorio ang nagmamaneho, pero hindi kami sa ospital pumunta. Dinala niya ako sa isang luma at abandonadong bahay sa gitna ng bukirin. Doon, may 2 lalaking naghihintay. Binigyan sila ng pera ng mami mo. Ang boses ni Eileen ay nagsimulang manginig. Narinig ko ang sinabi niya. Itago niyo siya. Huwag ninyong hahayaang makabalik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, Richard. Ang mga mata niya, napakalamig. Sabi niya, kung susubukan mong bumalik, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang araw. At kung mabuhay man ang bastardo, diyan sa sinapupunan mo, idadamay ko siya. Napahawak si Richard sa kanyang bibig. Hindi makapaniwalang naririnig ang mga salitang iyon. Iniwan nila ako doon, humahagulgol na. Sabi ni Eileen, walang pera, walang telepono, walang pagkakakilanlan. Nabuhay ako sa awa ng mga tao. Nagtrabaho ako sa bukid, naglaban na malimos. Para lang mabuhay kami ni Leah. Oo, Richard, nabuhay ang anak natin. Isinilang ko siya sa isang maliit na health center. Lagi kitang naiisip, patuloy niya. Gusto kong bumalik. Ngunit ang mga salita ng nanay mo, parang lason na nakatatak sa isip ko. Natakot ako para kay Leah. Kaya nagtago kami. Palipat-lipat. Hanggang sa nagkasakit ako ng malubha at napilitan kaming pumunta sa Maynila sa pag-asang mas malaki ang aming kikitain sa pamamalimos para sa gamot ko. At doon mo kami nakita. Nang matapos siyang magkwento ang silid, ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Richard ay hindi makagalaw, ang kanyang mukha ay salamin ng matinding galit at sakit. Ang sarili niyang ina, ang inang nagpalaki sa kanya, ang inang pinagkakatiwalaan niya, ay isang halimaw. Si Gregorio. Bulong ni Richard. Kasama siya. Tumango si Eileen. Mabilis na tumayo si Richard. Kailangan ko siyang makausap. Pinuntahan niya ang kwarto ng mga katulong sa ibabang palapag ng mansyon. Ginising niya si Gregorio at kinaladkad palabas sa hardin. Manong Gregorio, sabi ni Richard, ang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Isa lang ang tanong ko. At gusto ko ng tapat na sagot. Alam mo ba ang lahat? Ang matandang driver ay namutla. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Sir Richard, wala po akong alam. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sigaw ni Richard, hindi na napigilan ng galit. Nandoon ka. Ikaw ang nagmaneho. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napaiyak si Gregorio. Patawarin niyo po ako, sir. Napilitan lang po ako. Tinakot po ako ni Doña Consuelo. Sabi niya,
Kapag nagsalita ako, idadamay niya ang pamilya ko. Binigyan niya ako ng malaking pera para manahimik. Ang pag-amin ay ang huling piraso ng kumpirmasyon na kailangan ni Richard. Ngayon, sigurado na siya. Ngayon alam na niya ang gagawin. Bumalik siya sa kwarto ni Eileen. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. May nahanap akong bank transaction, sabi niya. Isang malaking halaga ng pera na inilipat ni Mama sa account ni Gregorio 1 linggo pagkatapos kang mawala. Iyon ang magiging unang ebidensya natin. Anong gagawin natin, tanong ni Eileen. Ang takot ay napapalitan na ng kaunting pag-asa. Magpapanggap tayong wala tayong alam, sabi ni Richard. Iisipin nilang nagtagumpay sila. Iisipin nilang nasira na nila tayo. Magpapakasaya sila sa paghahanda para sa engagement party. Lumuhod siya sa harap ni Eileen at hinawakan ang 2 kamay nito. Patawarin mo ako, Eileen, sa 9 na taon ng pagiging bulag ko. Sa hindi ko paghahanap sa iyo ng mas maigi, sa pagpayag kong paniwalaan ang mga kasinungalingan nila. Umiling si Eileen, mga luha ng ginhawa ang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Hindi mo kasalanan, nilinlang ka rin niya. Pero ngayon, sabi ni Richard, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ngayon, tapos na ang pagiging bulag ko. At sa Sabado, sa harap ng lahat ng mga elite ng Maynila sa mismong party na binuo niya para wasakin ka doon natin siya sisirain. Isang plano ang nabuo sa kanilang pag-uusap. Isang plano na mapanganib at nangangailangan ng lakas ng loob. Habang papalapit ang araw ng Sabado, ang mansyon ay napuno ng mga party planner at caterer. Si Doña Consuelo at Vanessa ay abalang-abala, mga ngiti ng tagumpay ang laging nasa kanilang mga labi. Si Richard ay nagpanggap na malamig kay Eileen at si Eileen naman ay nagpanggap na wasak at talunan. Isang araw nag-utos si Doña Consuelo sa isang katulong na magdala ng pagkain sa kwarto ni Eileen. Siguraduhin mong malagyan mo niyan, sabi niya. Iniaabot ang isang maliit na bote ng pampatulog. Ayokong mag-eskandalo ang baliw na yan sa party. Ang hindi niya alam, narinig ito ng isa pang katulong, isang matandang babae na may utang na loob kay Eileen noon. Agad niyang ipinagbigay alam ito kay Richard. Ito na ang huling bala na kailangan nila. Noong gabi bago ang party, pumasok si Richard sa kwarto ni Eileen. Dala niya ang isang malaking kahon. Ano ito, tanong ni Eileen. Binuksan ito ni Richard. Sa loob, isang napakagandang bestida ang nakalatag. Kulay royal blue, simple ngunit elegante. Bukas, sabi ni Richard habang inilalabas ang damit. Bukas ng gabi, hindi ka na magtatago sa anino. Lalabas ka sa liwanag. At sa suot mong ito, babawiin mo ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Hinawakan ni Eileen ang malambot na tela ng bestida. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 9 na taon, naramdaman niyang hindi na siya biktima. Isa na siyang mandirigma, naghahanda para sa huling laban. Ang araw ng Sabado ay nagsimula sa isang kakaibang enerhiya sa loob ng mansyon. Para sa buong mundo ito ay araw ng selebrasyon. Ang hardin ay pinalamutian ng libu-libong puting ilaw na parang mga bituin. Isang malaking entablado ang itinayo sa gitna. Ang mga mesa ay natatakpan ng mamahaling mantel, naghihintay sa daan-daang bisitang kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Ang lahat ay perpekto. Isang perpektong larawan ng kapangyarihan at tagumpay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bagyo, ang tahimik na namumuo. Sa loob ng kanyang silid, si Doña Consuelo ay nakatayo sa harap ng salamin, isinusukat ang kanyang isusuot na gown. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ito na ang gabi ng kanyang tuluyang pagwawagi. Sa wakas, matatali na niya ang kanyang anak sa isang babaeng karapat-dapat sa kanilang pangalan at yaman, si Vanessa. At ang multo ni Eileen ay tuluyan ng maibabalik sa limot. Tiyakin mong nakainom na ng gamot si Eileen
Utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang katulong. Ayokong makita ang pagmumukha niya ngayong gabi. Gusto ko siyang mahimbing na natutulog na nanaginip ng kanyang kabiguan. Sa kabilang banda, si Vanessa ay nasa sarili niyang suite, pinapaligiran ng mga makeup artist at hairstylist. Ang kanyang excitement ay hindi maitago. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang napakalaking diamanteng singsing sa kanyang daliri. Sa loob ng ilang oras, opisyal na siyang magiging Mrs. Villarreal. Ang lahat ng kanyang pangarap ay matutupad. Samantala sa master's bedroom si Richard ay nagbibihis. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit sa loob niya ay isang nag-aalab na bulkan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakikita niya ay hindi na ang parehong lalaki mula isang linggo na ang nakalipas. Ang dating Richard ay isang taong kontento, isang taong sumusunod sa agos. Ang Richard ngayon ay isang taong handang wasakin ang lahat para sa katarungan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng security. Handa na ba ang lahat, tanong niya? Opo, sir. Nakaposisyon na ang mga kamera. Ang audio ay malinaw. At ang video feed papunta sa malaking screen ay nakasetup na. Good, sabi ni Richard. Siguraduhin mong walang makakaalam nito. Lalo na ang ina ko. Ang huling bahagi ng plano ay ang pinakadelikado. Pasikreto niyang ipinalagay ang mga hidden camera at microphone sa hardin, nakatutok sa entablado at sa VIP table kung saan uupo ang kanyang ina. Ang lahat ng mangyayari mamaya ay mapapanood at maririnig ng bawat bisita. Walang makakatakas. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto ng silid ni Eileen. Dahan-dahan itong bumukas. Nakatayo si Eileen sa gitna ng kwarto, suot ang royal blue na bestida. Ang simpleng damit ay lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda, isang gandang hindi nabura ng 9 na taon ng paghihirap. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang tanging palamuti sa kanyang katawan ay isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso, ang unang regalong ibinigay sa kanya ni Richard. Sa isang iglap, para silang bumalik sa nakaraan. Nakikita ni Richard ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng buong puso niyang minahal. Handa ka na ba, tanong niya, ang boses ay malumanay. Tumango si Eileen kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Natatakot ako, Richard. Lumapit si Richard at hinawakan ang mga kamay nito. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Sabay nating haharapin ito. Sa ibaba nagsimula nang dumating ang mga bisita. Mga politiko, mga negosyante, mga celebrity. Ang hardin ay napuno ng mga bulungan at tawanan. Ang lahat ay sabik na masaksihan ang engagement ng taon. Si Richard ay bumaba para salubungin sila, isang perpektong ngiti sa kanyang labi. Ginampanan niya ang kanyang papel nang walang mali. Niyakap niya si Vanessa. Hinalikan niya ang kanyang ina. Nakipagkamay siya sa ama ni Vanessa. Nasaan ang bisita ninyo, tanong ng ama ni Vanessa. Kay Doña Consuelo, halatang tinutukoy si Eileen. Ngumiti si Doña Consuelo. Si Eileen. Nagpapahinga siya. Medyo hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Alam mo na ang mga taong may problema sa pag-iisip, hindi natin dapat pinipilit. Narinig ni Richard ang usapan. Ang kanyang mga panga ay nagtiim, ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti. Hintayin mo lang, Mama. Hintayin niyo lang. Sa kanyang silid si Eileen ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga taong nagkakasiyahan. Sa tabi niya si Leah ay nakatingin din, ang mga mata ay nanlalaki sa dami ng ilaw at tao. Nay, bakit hindi tayo kasali doon? Tanong ng bata. Lumuhod si Eileen at niyakap ang kanyang anak. Mamaya, anak. Mamaya makikita nila kung sino talaga tayo. Ilang sandali pa isang katulong ang kumatok at pumasok na may dalang isang baso ng gatas para kay Leah at isang tasa ng tsaa para kay Eileen. Ito ang katulong na nagsumbong kay Richard tungkol sa plano ni Doña Consuelo. Pinaaabot po ni Sir Richard, sabi ng katulong, at may isang
Makahulugang kindat, kinuha ni Eileen ang tsa at nagpanggap na uminom. Nang bumalik ang katulong kay Doña Consuelo, sinabi niyang ininom na po niya, senyora. Mahimbing na po siyang matutulog mamaya. Isang nangiti ng kasiyahan ang gumuhit sa labi ng matanda. Perpekto. Wala nang sagabal. Dumating ang oras. Ang host ng programa ay umakyat na sa entablado. Ladies and gentlemen, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ating tunghayan ang pinakahihintay na sandali. Ang pagsasama ng dalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Please welcome ang nag-iisang tagapagmana ng Villarreal Empire, Mr. Richard Villarreal, at ang kanyang magandang mapapangasawa, Miss Vanessa Corpus. Nagpalakpakan ng mga tao. Umakyat sa entablado, si Richard at Vanessa magkahawak kamay. Sa VIP table si Doña Consuelo ay halos maiyak sa tuwa. Kinuha ni Richard ang mikropono. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang buong hardin ay natahimik naghihintay sa kanyang sasabihin. Tumingin siya sa mga tao, sa mga kamera ng media, at sa kanyang ina. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Simula niya ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Ito ay isang napaka-espesyal na gabi. Isang gabi ng katotohanan. Isang senyas mula sa kanyang kamay at ang malaking LED screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato nila ni Vanessa ay nanatiling itim. Bago ko ibigay ang singsing na ito kay Vanessa, patuloy ni Richard, mayroon akong isang kwentong nais ibahagi sa inyong lahat. Isang kwento tungkol sa pag-ibig, sa kasinungalingan at sa isang krimen na matagal nang nakatago. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Si Vanessa ay nagtatakang tumingin kay Richard. Si Doña Consuelo ay biglang kinabahan. May mali. May mali sa script. At sa mismong sandaling iyon, mula sa dilim ng mansyon isang figura, ang dahan-dahang lumabas, naglalakad palapit sa liwanag ng entablado. Si Eileen. Suot ang kanyang royal blue na bestida, naglalakad siya na may dignidad at lakas. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Ang mga bulungan ay naging mga singhap ng pagkagulat. Ang bagyo ay narito na at handa na itong manalasa. Ang paglitaw ni Eileen ay parang isang kidlat na gumuhit sa kalmadong kalangitan ng gabi. Ang masayang bulungan ng mga bisita ay biglang napalitan ng isang kolektibong singhap. Ang mga kamera ng media na nakatutok sa entablado ay mabilis na lumipat sa kanya. Sino ang babaeng ito? Ang tanong ay mababasa sa mukha ng lahat. Naglalakad si Eileen na may tiwala sa sarili na hindi pa niya naramdaman sa loob ng 9 na taon. Bawat hakbang niya palapit sa entablado ay isang hakbang palayo sa kanyang madilim na nakaraan. Ang royal blue na bestida ay sumasabay sa kanyang galaw, isang isla ng kulay sa dagat ng mga naguguluhang mukha. Sa entablado, si Vanessa ay natigilan. Napabitaw siya sa pagkakahawak kay Richard at napaatras. Richard, anong ibig sabihin nito? Sinabi mong tulog na siya. Hindi siya pinansin ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Eileen, nagbibigay ng lakas at suporta. Sa VIP table si Doña Consuelo ay parang binuhusan ng nagyayalong tubig. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa gulat at galit. Paanong nangyari ito? Bulong niya sa sarili. Imposible. Nang makarating si Eileen sa paanan ng entablado, huminto siya. Ang lahat ng ilaw ay nasa kanya na ngayon. Kinuha ni Richard ang isa pang mikropono at iniabot ito sa kanya. Ladies and gentlemen, muling nagsalita si Richard, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang babaeng nakikita ninyo ay hindi isang estranghero. Para sa mga matagal nang nakakakilala, sa aming pamilya marahil ay maaalala ninyo siya. Siya si Eileen Ramirez Villarreal, ang aking asawa. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang sumabog mula sa mga bisita. Pero patay na siya. Sigaw ng isang matandang babae mula sa audience. Iyon din ang akala ko
Malungkot na sabi ni Richard. Iyon ang pinaniwala sa ating lahat. Tumingin siya kay Doña Consuelo. Ngunit ang katotohanan ay mas masalimuot at mas masakit. Biglang umilaw ang malaking LED screen sa likod nila. Sa halip ng mga litrato, isang kopya ng bank statement ang lumitaw. Ang pangalan ni Doña Consuelo Villarreal at Gregorio Santos ay malinaw na nakasulat, kasama ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng 5 milyong piso petsa September 15, 2014, isang linggo, matapos mamatay si Eileen. Ano yan? Pera para saan? Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Sa loob ng 9 na taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Patuloy ni Richard. Ngunit ngayong gabi, malalaman nating lahat ang katotohanan. Manong Gregorio, maaari ka bang umakyat dito? Mula sa gilid ng entablado, lumabas ang matandang driver nanginginig sa takot. Inalalayan siya ng security ni Richard paakyat. Manong Gregorio, sabi ni Richard, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Sabihin mo sa kanila kung para saan ang perang iyan. Napaiyak si Gregorio. Tumingin siya kay Doña Consuelo na masamang nakatingin sa kanya, isang tingin na nagbabanta ng kamatayan. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Richard at Eileen at sa wakas ang kanyang konsensya ay nanaig. Papera po yan. Nanginginig niyang sabi sa mikropono. Bayad po sa akin ni Doña Consuelo para po sa aking pananahimik, para po sa pagtulong ko sa kanya na naitago si Ma'am Eileen. Ang pagsabog ay mas malakas pa kaysa sa isang bomba. Sinungaling. Isang sigaw na puno ng galit ang pumunit sa hangin. Si Doña Consuelo, hindi na napigilan ang sarili, ay mabilis na tumakbo papunta sa entablado. Huwag kayong maniwala sa driver na yan. Bayaran yan, bayaran silang lahat. Inagaw niya ang mikropono mula kay Gregorio. Ang babaeng iyan, sabi niya itinuturo si Eileen, ay isang baliw. Umalis siya para sumama sa ibang lalaki. At ngayong naubos na ang pera niya, bumalik siya para maghasik ng gulo. Isa siyang manggagamit at isang sinungaling. Ngunit hindi na tinag si Eileen. Kalmado siyang humakbang palapit sa ina ni Richard. Tapos na po ba kayo? Mahinahon niyang tanong. Dahil kung tapos na kayo, ako naman ang magsasalita. Ang boses ni Eileen na ngayon ay naririnig na sa buong sound system ay puno ng sakit ngunit matatag. 9 na taon po akong nanahimik dahil sa takot. 9 na taon akong nagtago. 9 na taon kong tiniis ang gutom at hirap kasama ang anak namin ni Richard. Ibinigay niya ang isang senyas. Sa LED screen, isang litrato ang lumitaw. Isang litrato ni Leah, marungis payat at nakalahad ang kamay sa kalye. Ang parehong itsura noong araw na nakita siya ni Richard. Ang mga tao ay napasinghap sa awa. Iyan po ang anak namin. Sabi ni Eileen, mga luha ang dumadaloy na sa kanyang pisngi. Napilitan siyang mamalimos para may pambili kami ng gamot. Ito po ang buhay na ibinigay sa amin ng babaeng ito. Sabi niya tinitingnan si Doña Consuelo. Ang babaeng nagpakalat na patay na ako. Ang babaeng nagbayad sa mga tauhan para ilayo ako. Ang babaeng nagbanta na papatayin niya ang sarili kong anak kapag bumalik ako. Hindi totoo yan. Patunayan mo. Hamon ni Doña Consuelo. Opo, sagot ni Eileen. Patutunayan ko. Sa isang huling senyas ang audio mula sa mga hidden microphone na nakakabit sa VIP table kanina ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ang boses ni Doña Consuelo malinaw at hindi maikakaila. Si Eileen. Nagpapahinga siya. Medyo hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Alam mo na ang mga taong may problema sa pag-iisip, hindi natin dapat pinipilit. Ang kanyang sariling mga salita, puno ng paninira, ay narinig ng lahat. Iyon na ang huling patunay. Si Doña Consuelo ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Wala na siyang masabi. Nahuli na siya sa sarili niyang bitag. Sa sobrang galit at desperasyon, isang bagay sa loob niya ang pumutok. Ang kanyang pagiging sopistikada ay naglaho na palitan ng isang primordial na galit. Sa isang mabilis na kilos,
Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko ay handang dumampi sa mukha ni Eileen. Hayop ka! Sigaw niya. Wawasakin kita. Lalapat na sana ang kanyang palad sa pisngi ni Eileen, ngunit isang kamay ang mabilis na pumigil dito. Si Richard. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang ina. Hindi na ngayon, ma. Sabi niya ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Tapos na ang mga araw ng pananakit mo. Ang eksena ay nagdulot ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nagtayuan. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Si Eileen, hindi na nagpapakita ng takot, ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Consuelo. Ang demonyo ay hindi ako, kundi kayo. Mariin niyang sabi sapat na para marinig ng mga mikropono. At ngayong gabi, tapos na ang paghahari ninyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog ang narinig. Si Vanessa, hindi na kinaya ang kahihiyan at ang pagkabigla sa mga revelasyon ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig ng entablado. Sinamantala ni Doña Consuelo ang pagkakataon. Hinila niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Richard. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi mailarawang galit. Hindi na siya tumingin sa kahit sino. Tumakbo siya pababa. Ng entablado tinutulak ang sino mang humarang sa kanyang daan at nawala sa dilim. Naiwan sa entablado si Richard at Eileen magkatabi sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Ang engagement party ay naging isang pampublikong paglilitis. Ang kanilang plano ay nagtagumpay, ngunit sa anong halaga? Habang tinitingnan nila ang kaguluhan sa kanilang paligid, alam nilang ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi na dapat sana ay gabi ng pagdiriwang ay nauwi sa isang bangungot. Ang mga bisita ay dali-daling umalis, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at ang kanilang mga bibig ay puno ng tsismis na tiyak nakakalat sa buong Maynila kinabukasan. Ang mga ambulansya ay dumating para kay Vanessa. Ang hardin na kanina lang ay puno ng buhay at musika ay naiwang tahimik at magulo saksi sa pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya. Sa loob ng mansyon ang katahimikan ay mas nakakabingi. Ipinag-utos ni Richard na paalisin na ang lahat ng caterer at staff. Ang natira na lang ay sila si Richard, si Eileen, si Leah na nagising sa gulo at ngayon ay mahigpit na nakayakap sa kanyang ina at ang ilang mga tapat na katulong. Tapos na bulong ni Eileen habang nakatingin sa labas ng bintana sa mga natitirang ilaw sa hardin. Umiling si Richard. Hindi pa. Kilala ko si Mama. Hindi siya papayag na matalo ng ganito. Gaganti siya. At tama si Richard. Kinaumagahan ng kanilang pamilya ang laman ng bawat pahayagan, bawat TV news program at bawat social media post. Ang eskandalo sa engagement party ng mga Villarreal, ang pagbabalik ng patay na asawa. Si Doña Consuelo sangkot sa isang krimen. Ang kanilang mga pangalan at litrato ay nasa lahat ng dako. Ang unang dagok ay nanggaling sa pamilya Corpus. Tulad ng inaasahan, tinawagan ng ama ni Vanessa si Richard. Isang maikling tawag lang yon, puno ng mga mura at pagbabanta. Lahat ng business deal ay kanselado. Lahat ng investment ay binawi. Ang merger na pinaghirapan ni Richard ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Sa isang gabi lang kalahati ng yaman ng Villarreal Empire ang nawala. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang katahimikan mula sa kanyang ina. Matapos tumakbo palayo noong gabi ng party, si Doña Consuelo ay hindi na umuwi. Hindi siya sumasagot sa mga tawag. Naglaho siyang parang bula. At ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sinubukan nilang mamuhay ng normal sa mga sumunod na araw, ngunit imposible. Ang mansyon ay parang isang kulungan. May mga reporter na laging nag-aabang sa labas ng kanilang gate. Si Leah ay hindi na makalabas para maglaro. Ang takot ay muling bumabalot sa kanilang pamilya. Isang hapon, habang si Eileen ay naghahanda ng merienda sa kusina, nakaramdam siya ng isang kakaibang kaba.
Tumingin siya sa bintana na nakaharap sa hardin kung saan si Leah ay naglalaro. Malapit sa isang malaking puno, binabantayan ng isang security guard. Ang lahat ay mukhang normal, ngunit ang kanyang instinct na hinasa ng 9 ng panganib ay nagsasabi sa kanyang may mali. Dahil doon, nagpasya siyang lumabas at tawagin si Leah. Leah, anak, pasok na. Handa na ang merienda mo. Ngunit habang naglalakad siya papalapit, napansin niyang ang security guard na nakabantay ay hindi ang karaniwang gwardiya na itinalaga ni Richard. Ito ay isang bagong mukha. At sa halip na bantayan si Leah, ito ay nakatingin sa ibang direksyon, tila may hinihintay. Biglang bumukas ang isang maliit na gate. Sa gilid ng hardin, isang gate na bihirang gamitin. 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at may layunin. Ang puso ni Eileen ay bumagsak sa kanyang sikmura. Ang panaginip na laging bumabagabag sa kanya ang mga lalaking kumuha sa kanya noon ay nagkakaroon ng katuparan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang kanilang target. Leah, isang malakas at desperadong sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Narinig ni Leah ang sigaw ng kanyang ina at lumingon. Sa parehong sandali, ang 2 lalaki ay sumugod na papunta sa kanya. Walang pag-aalinlangan tumakbo si Eileen. Ang kanyang pagiging ina ay nanaig sa kanyang takot. Ang adrenaline ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi niya hahayaang makuha nila ang kanyang anak. Hindi na muli. Naunahan niya ang mga lalaki. Niyakap niya si Leah ng mahigpit gamit ang kanyang katawan bilang isang panangga. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang isang lalaki ay tumawa. Wala kaming pakialam sa'yo. Ang bata ang kailangan namin. Utos ng boss. Sinubukan siyang hilahin ng lalaki, ngunit si Eileen ay lumaban. Ang babaeng payat at mahina ay biglang nagkaroon ng lakas ng isang leona. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinuntok ang lalaki sa mukha. Nagulat ito sa biglaang pag-atake. Ang isa pang lalaki ay humawak sa braso ni Leah at sinubukang hilahin ang bata. Bitawan mo siya, sigaw ni Eileen. Kinuha niya ang kanyang suot na tsinelas at paulit-ulit na ipinalo sa mukha ng lalaki. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa kalye para mabuhay, kinagat niya, kinalmot, sinipa. Lumaban siya na parang isang mabangis na hayop. Ang pekeng security guard ay tumakbo para tulungan ang kanyang mga kasama. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang putok ng baril. Ang mga tunay na security guard ni Richard na naalarma sa sigaw ni Eileen ay dumating na. Bitiwan niyo sila o babarilin namin kayo, sigaw ng hepe ng security. Natakot ang 2 lalaki. Binitawan nila si Leah at tumakbo pabalik sa gate kung saan sila pumasok. Ang pekeng gwardiya ay sumuko, itinaas ang kanyang mga kamay. Niyakap ni Eileen si Leah na umiiyak na sa takot. Nanginginig ang buong katawan ni Eileen, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Si Richard na nasa kanyang opisina sa loob ng bahay ay narinig ang putok at dali-daling tumakbo palabas. Nang makita niya ang eksena, si Eileen at Leah na nanginginig sa lupa, ang mga security guard na may hawak na baril, alam niya agad kung ano ang nangyari. Lumapit siya sa nahuling gwardiya, hinawakan ito sa kwelyo at isinandal sa pader. Sino ang nag-utos sa inyo, sigaw niya, ang kanyang muka ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ng lalaki. Sa una ayaw magsalita ng lalaki, ngunit nang makita niya ang galit sa mga mata ni Richard, isang galit na handang pumatay, bumigay siya. Si Doña Consuelo po, nanginginig niyang sagot. Pinangakuan niya kami ng malaking pera para kunin ang bata, para daw masaktan si Ma'am Eileen, para daw umalis na sila. Binitawan ni Richard ang lalaki. Ang kanyang muka ay naging isang malamig na maskara. Iyon na. Ang huling linya ay nalampasan na. Ang kanyang ina ay hindi lang isang sinungaling at manloloko. Isa na siyang kriminal
na handang manakit ng sarili niyang apo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag lang ang ginawa niya. Sa pulis siya. "Hello, Inspector," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. Mayroon akong i-report na kidnapping attempt at alam ko kung sino ang mastermind. Ang balita tungkol sa tangkang pagkidnap sa anak ni Richard Villarreal ay sumabog na parang isang wildfire. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ito chismis. Ito ay isang police matter. Ang gate ng mansyon ay muling napaligiran ng media. Ngunit ngayon, kasama na nila ang mga sasakyan ng pulis. Sa loob ng opisina ni Richard ang hangin ay mabigat sa tensyon. Si Eileen ay nakaupo, mahigpit na hawak ang kamay ni Leah na nakakandong sa kanya. Ang trauma ng mga nangyari ay malinaw pa rin sa kanilang mga mata. Si Richard ay nakatayo sa tabi ng bintana, kausap ang hepe ng mga investigador. Mr. Villarreal, ang testimonya ng gwardiya ay malakas na ebidensya, sabi ni Inspector de la Cruz. Pero mas magiging matibay ang kaso kung may iba pang susuporta dito. Tumango si Richard. Alam niya kung ano ang kulang. Isang tao pa ang kailangang magsalita. Isang taong naging parte ng kasalanan mula sa simula. "Bigyan ninyo ako ng 1 oras," sabi ni Richard sa inspector. Umalis ang mga pulis para kunan ng statement ang iba pang mga gwardiya. Tumingin si Richard kay Eileen. "Bantayan mo si Leah. Babalik ako agad." Hinalikan niya ang dalawa sa noo at mabilis na umalis. Nagmaneho si Richard papunta sa isang maliit na bahay sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. Ang bahay ni Gregorio. Pagdating niya, nadatnan niyang nag-iimpake ang matandang driver. Ang mukha nito ay puno ng takot. "Anong ginagawa ninyo dito, sir?" Nanginginig na tanong ni Gregorio. "Narinig ko po ang nangyari. Aalis na po sana ako. Baka ako ang isunod ni Donya." "Kaya ba tatakbuhan mo na lang ang lahat?" Manong malamig na tanong ni Richard. "Pagkatapos ng lahat, hahayaan mo na lang na muling masira ang pamilya ko?" Napayuko si Gregorio. "Wala po akong magagawa, sir. Makapangyarihan si Doña Consuelo. Kayang-kaya niya akong patahimikin." "Mas makapangyarihan ba siya kaysa sa konsensya mo, mariing?" sabi ni Richard. "Manong, nakita ninyo kung paano lumaban si Eileen kanina para sa anak niya. Nakita ninyo kung gaano kadesperado ang ina ko para manakit ng isang inosenteng bata. Hanggang kailan ka mananahimik? Hanggang kailan mo hahayaang ang takot ang magdikta sa buhay mo?" Ang mga salita ni Richard ay tumama kay Gregorio. Naalala niya ang mukha ni Leah, isang batang walang kasalanan. Naalala niya ang 9 ng pagkakasala na pasan-pasan niya. "Ano po ang gusto ninyong gawin ko?" Halos pabulong na tanong ng matanda. "Tumestigo ka," sagot ni Richard. "Sabihin mo sa pulis ang lahat. Mula sa pagdala ninyo kay Eileen sa probinsya hanggang sa pagbabanta sa iyo ng nanay ko. Tulungan mo kaming mabigyan ng hustisya si Eileen at si Leah." Nag-isip ng malalim si Gregorio. Ang kanyang buhay ay nasa panganib. Ngunit kung hindi siya magsasalita ngayon, habang buhay siyang uusigin ng kanyang pagkakasala. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, sir. Magsasalita na po ako. Pero may isa pa po akong ibibigay sa inyo." Pumasok siya sa loob ng bahay at bumalik na may dalang isang lumang cassette tape. "Pagkatapos po ng insidente noon, palihim ko pong ni-record ang isa sa mga pag-uusap namin ni Donya. Banta po niya sa akin kung sakaling magsumbong ako. Itinago ko po ito bilang proteksyon sa sarili ko. Ito ang huling pako sa kabaong. Ang ebidensyang hindi matatawaran." Bumalik sila sa mansyon. Dinala ni Richard si Gregorio at ang tape sa mga investigador. Pinakinggan nila ang record. Ang boses ni Doña Consuelo ay malinaw at nakakakilabot, nagbabanta ng kamatayan kay Gregorio at sa pamilya nito. "Sapat na ito," sabi ni Inspector de la Cruz. "Maglalabas na kami ng warrant of arrest para kay Doña Consuelo Villarreal." Inabot ng halos maghapon ang proseso. Sa mga oras na yon, ang mansyon ay parang isang kampo ng militar. Bawat sulok ay binabantayan. Nang dapit hapon, dumating ang balita. Natuntun na nila
kung nasaan si Doña Consuelo. Nagtatago ito sa isang pribadong rest house ng isa sa kanyang mga kaibigan sa Tagaytay. Isang convoy ng mga sasakyan ng pulis ang umalis mula sa mansyon para isagawa ang pag-aresto. Pinanood ni Richard, Eileen at Leah ang balita sa telebisyon. Live ang coverage. Ang kamera ay nakatutok sa gate ng isang malaking bahay sa Tagaytay. Maya-maya pa bumukas ito at lumabas ang mga pulis, kasama ang isang babaeng nakaposas, si Doña Consuelo. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at eleganteng damit. Nakasuot lang siya ng simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha na laging puno ng pagmamataas ay blangko. Wala kang mababasang emosyon. Hindi siya lumaban. Hindi siya sumigaw. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, napatingin siya ng diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit sa isang iglap, tila tumingin siya sa lente na parang nakikita niya si Richard sa kabilang panig. Isang tingin na malamig, walang pagsisisi at nangangako pa rin ng paghihiganti. Pagkatapos isinara na ang pinto ng sasakyan. Ang convoy ay umalis at nawala na siya sa paningin. Sa loob ng mansyon huminga ng malalim si Eileen, isang hininga na tila nagmula pa sa 9 na taon ng pagtitiis. Niyakap niya si Leah. Tapos na. Sa wakas tapos na. Pinatay ni Richard ang telebisyon. Lumapit siya sa kanyang mag-ina at niyakap silang dalawa. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ang pagkakasala. Ang galit, ang pagkalito ay unti-unting gumaan. Ang bagyo ay tapos na. Ngunit habang nakatingin siya sa labas ng bintana, sa nagdidilim na kalangitan, alam niyang bagamat ang gyera ay tapos na, ang pinakamahirap na parte ay ngayon palang magsisimula. Ang paghilom ng mga sugat, ang pagbuo muli ng isang pamilyang winasak ng kasinungalingan, ang pagbangon mula sa mga abo ng kanilang nakaraan. Tumingin siya kay Eileen at tumingin din ito sa kanya. Sa kanilang mga mata, isang pangunawa ang nabuo. Mahirap, magiging mahirap. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, haharapin nila ito ng magkasama. Lumipas ang 1 taon. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng ibang mga balita, ibang mga drama. Ang pangalan ng mga Villarreal ay hindi na laman ng mga headline. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Si Doña Consuelo matapos ang isang high-profile na paglilitis kung saan ang testimonya ni Gregorio at ang tape recording ay naging mga susing ebidensya ay napatunayang guilty. Kidnapping, serious illegal detention at attempted kidnapping. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang dating reyna ng alta sosyedad ay nabubulok na ngayon sa isang ordinaryong selda. Hindi na siya kailanman binisita ni Richard. Ang Villarreal Empire, bagamat nabawasan ng yaman, ay nakabangon. Sa pamamagitan ng matalinong pamamahala ni Richard, muli niyang itinayo ang kumpanya, ngunit sa pagkakataong ito, may bago na siyang pananaw. Hindi na lang ito tungkol sa tubo at kapangyarihan. Nagsimula siyang mamuhunan sa mga proyektong may social impact, mga low-cost housing at community development. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng mga pader ng kanilang mansyon. Ang dating malamig at formal na bahay ay unti-unting napuno ng init at buhay. Si Leah sa tulong ng therapy at ng walang sawang pagmamahal ng kanyang mga magulang ay nagsimulang maghilom. Ang dating mailap at galit na bata ay naging isang masayahin at mausisang batang babae. Pumasok na siya sa isang regular na paaralan at bagamat nahihirapan siyang humabol sa simula, ang kanyang talino at determinasyon ay nanaig. Ang paborito niyang gawin ay ang magbasa ng mga libro. Sa malaking library ng bahay, isang mundong hindi niya akalaing mararating. Si Eileen naman ay natagpuan ang kanyang sariling landas. Tumanggi siyang bumalik sa dating buhay ng pagiging isang simpleng may bahay. Ang 9 na taon sa kalye ay nag-iwan sa kanya ng mga pilat, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng lakas at isang malalim na pag-unawa sa paghihirap ng iba.
Ginamit niya ang isang bahagi ng yaman ni Richard para magtayo ng isang foundation, ang Leah's Hope Foundation, na tumutulong sa mga single mother at mga batang lansangan. Nagbibigay ito ng tirahan edukasyon at pangkabuhayan. Nahanap niya ang kanyang misyon hindi bilang asawa ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang tagapagtanggol ng mga nawalan ng pag-asa. Isang hapon, habang pinapanood ni Richard si Eileen na masayang nakikipaglaro kay Leah, sa hardin isang nanangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kaligayahan ay hindi na isang pangarap. Ito na ang kanilang realidad. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin para tuluyang isara ang nakaraan. Mag-empake kayo, sabi niya sa kanyang mag-ina. May puntahan tayo. Sumakay sila sa kotse. Ngunit sa halip na isang mamahaling sasakyan, isang simpleng SUV ang ginamit ni Richard. At siya mismo ang nagmaneho, hindi si Gregorio na nagretiro na at namumuhay ng mapayapa sa probinsya. Nagmaneho sila palayo sa Forbes Park, palayo sa mga malilinis na kalsada at matatayog na gusali. Pumasok sila sa pamilyar na mga kalye ng Tondo. Bakit tayo nandito, papatanong ni Leah mula sa likod bahagyang kinakabahan. May ipapakita ako sa inyo, sagot ni Richard. Ipinark niya ang sasakyan malapit sa eskinita kung saan niya unang sinundan si Leah. Bumaba sila. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Eileen sa isang panig at ang kamay ni Leah sa kabila. Magkasama tinahak nila ang daan patungo sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang barong-barong. Ngunit wala na ang barong-barong. Wala na ang mga pinagtagpi-tagping yero at karton. Sa halip isang malaking lote ang nandoon na bakuran at may malaking karatula. Sa harap, soon to rise the Leah's Hope Community Center and Housing Project, a project of the Villarreal Group. Napatingin si Eileen kay Richard, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkagulat at pasasalamat. Si Leah naman binasa ang kanyang pangalan sa karatula at isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ginawa ko ito para sa inyo, sabi ni Richard. Para ang lugar na ito, na minsan ay naging simbolo ng inyong paghihirap, ay maging simbolo ng pag-asa para sa iba. Para ang sakit ng nakaraan ay maging pundasyon ng isang mas magandang kinabukasan. Tumingin si Eileen sa paligid. Ang mga tao ay nakatingin sa kanila, ngunit wala na ang dating paghuhusga. Sa halip mga ngiti at pagbati ang kanilang nakikita. Sa gitna ng lote may 3 pala at isang semento na nakahanda. Isang maliit na seremonya para sa groundbreaking. Walang media, walang mga politiko. Sila lang at ang ilang mga magiging residente ng lugar. Kinuha ni Richard ang isang pala at iniabot kay Eileen. Kinuha niya ang isa pa para kay Leah. Siya ang humawak sa pangatlo. Handa na ba kayo, tanong niya? Tumango si Eileen. Tumango si Leah. Sabay-sabay nilang ibinaon ang mga pala sa lupa, isang simbolikong pagkilos. Hindi ito paglimot sa nakaraan kundi pagtanggap dito. Hindi ito pagbura sa mga pilat, kundi paggamit sa mga ito para maging mas matatag. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, pininturahan ang kalangitan ng kulay kahel at lila. Ang 3 ay magkayakap sa gitna ng lote. Hindi na sila isang pamilyang perpekto na parang sa fairy tale. Sila ay isang pamilyang sinubok ng apoy, winasak ng kasinungalingan, ngunit muling binuo, piraso bawat piraso ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas matibay kaysa dati. Sila ay mga survivor, at ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa paghilom. At sa pag-asang mula sa mga abo ng isang masakit na nakaraan, isang magandang kinabukasan ang palaging maaaring itayo.